Magandang araw po sa ating lahat. Munting kaalaman nga pala, no? Hindi naman lingid sa ating kaalaman ang nangyayari ngayon na talagang todo takip ngayon, no? Ngayon, ito pinakamalaking tanong sa isipan natin, no? Lagi natin tatanong sa isipan natin, nasa na ang investigasyon ng flood control? Saan na patungo? Saan papunta? Okay sana kung may patutunguhan eh. Kaso wala nga pinag-uusapan eh. Di ba? Sino may kasalanan nito? Ha? Sino pa? Di yung mga bugok na nagpipresenta na gusto mag-imbestiga. Sino ba yon? Sino ba yon? Ha? Walang iba. Kundi no other than si Boy Tago at si Boy Boy School Bukol. Di ba? Dapat kayo nagpresenta dyan, kayo pinalitan nyo si Senator Marcoleta, dapat kayo may obligasyon na kayo mag-iimbestiga. O ngayon, saan na napunta ang investigasyon? Di ba? Tanong ko lang, pananakip na ngayon. Ayun, tahimik pa rin kayo, may lumabas na bagman di umano ni Sara. Di ba? Sa bagman, may lumabas na pari. Ito ang paring ito, na kung saan dati daw, allegedly, ex-user, no, ng, alam nyo na, ng higop-higop ng bato. Di ba? Ex-user ng bato. Di ba? Ibig sabihin, ugnay-ugnayan na. Kung iisipin nyo mabuti, no? Ano to? Nagkataon lang lahat? Ha? Nagkataon lang lahat to? Tapos yung father daw, humingi ng tulong kay Junel. Di ba? Kailan nyo naman yon? Sumulat siya November 17 pa lang. Di ba? Ngayon, bakit no November 17 hindi siya nag-ingay? Na sumulat pala sa kanya. Bakit ngayon lang? Bakit? Akala ko ba kayong mga dilawang kayo? Para kay sa taong bayan. Bakit ngayon? Para select ano lang kayo? Select lang kayo, isang bagay lang pinupuntirin nyo, si Sara Duterte lang. O sige, ipagpalagay natin si Sara ng urakot. Palagay natin. Bakit? Ito bang flood control? Guni-guni na ng taong bayan to? Bakit di kayo sasalita? Ang tanong namin, bakit mas importante nyo sa inyo si Sara kesa dito sa flood control? Hindi ba pwedeng sabay? Hindi naman namin sinabi si Sara wag na, no? Hindi ba pwedeng sabay? Ang masama ito, hindi sabay, hindi nyo ginawa. No? Si Sara lang pinupuntirya nyo at may nagsama pa kayo ng pare. No? Ngayon, pag-uusapan niya natin ito, dito sa paring ito, dahil sa ginawa ng pari po, marami na didismaya. Tulad na lang po ni Sir Jack. Alam niyo naman natin, isang banateros to. Di ba si Sir Jack? Ang sabi ni Sir Jack ganito, Katoliko ako. Kaya hindi mo maiwasan to, hindi lang si Sir Jack ha. Ito kilalang tao na to, pero sasalita ng ganito. Pero marami pang Katoliko na naasar dun kay Father dahil sa ginawa niya. Kasi nga naman si Father, ang iniimbestigahan lang, isa lang, si Sara lang. Kung talagang Katoliko ka at ikaw lingkod ng Diyos at tao ka ng Diyos, ha? At talagang ikaw pinagkatiwalaan ng banal na kasulatan, humawak niyan, dapat hindi ka lang kay Sara, dapat sa lahat ka. Wala kang kakampihan. Alam mong may trilyon na agrabyado ang taong bayan, dapat pati doon nagsasalita ka rin. Kaso hindi kay Sara ka lang no? Eto, basahin natin ha. Katoliko ako, pero daig pa tayo ng INC. Ang dami nilang simbahan. Saan ba napupunta ang abuloy namin? Pinagbubuking ba ni Pading? Hindi may sabi niya na ito Tapos dami ko sabi na mag-iglesia ka na. Ganito. Sir Jack. May comment. Tingnan mo yung mga comment. Basahin mo yung mga comment. Talagang may pari sa amin dating lakas ng sabong. Yan, alam mo pa, walang problema, lahat naman tayo nagkasala no? Wala tayong problema diyan, religion yan wala makapagtuturo sa atin, lahat tayo banal, di ba? Kaya walang question niya kung ano pinagagawa mo diyan sa relihiyon mo, no? Ang masama nito, Pader, hayag-hayagan ka, nakasuot ka ng uniforme ng pare, uniforme ba yan o seminaryo ba yan? Tapos nagpapahayag ka ng korupsyon kay Sara, ha? Laban lang kay Sara, hindi dun sa mga napatunayan talagang korupsyon. Ba't di ka sasalita? Lingkod ka ng Diyos tao ka ng Diyos hinahanapan ka ng ng taong bayan. Kaya marami na dismayang Katoliko sa'yo. Yeah? Kaya ito, sa pagkadismay ng Katoliko, marami, dami nagko-comment, maski daw silang Katoliko, ayaw nila simbahan. Mas gusto pa nila JL pati INC. Sabi niya nila, libre magsuri. Libre magsuri sa INC. Pwede rin kayo dumalo at magsuri sa mga pagsamba ginagawa dito. Malaya kayong makakapasok sa bahay-sambahan namin. Si Sir Jack po nagsabi niya na, alam mo, asar na asar sila kay Sir Jack.
Hindi sila makapaniwala sinabi ni Sir Jack to. Oo. One day ago lang, gahapon lang to sinabi, no? Oh, kita mo? O ngayon, Father, ito, ha? Pakikinggan natin si Atty. Vic Rodriguez at si Senator Marcoleta. Kasi marami talagang puna kay Father eh. Noong pala Hulyo 11 pa lang, ito, ginamit ang misa. Yung misa nila ginamit. Ito yung sinasabing nangingialam na ang relihiyon. Ang iglesia kasi hindi nangingialam eh. Akala nyo nangingialam, hindi. Sila nagsasalita for accountability, transparency. Di ba? Kung ano yung mali, napapansin nila. Ito kasi hindi naman to pagkakamali eh. Ang mahirap sa kanya, isa lang ang tinitignan niya. Si Sara lang ang titignan niya, magkakamali. Bakit? Wala bang sinabi si BBM? Hindi ba tinuro sa'yo ni Junelia, ni Delima, na, oy, Father, hindi lang si Sara ang nangurakot, si gano din, napatunayan din. Bakit di siya sasalita? Bakit? Kaya tanong ng taong bayan, Father, magkano ba? Di ba? Asan daw ang abuloy ng simbahan, Father? Tinatanong po ni Sir Jack. Di ba? Baka masagot mo, Father. Kasi Padre ka eh. No? Ito, nakaabito pata. Ang mga bagong humusga sa 18 senador, ang mga hudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Tignan mo yan. Ito yung mga time na kung saan, alam ko to no? Kinondena ni Father Flavi ang project paghilom ng pagboto ng 18 senador para i-remand ang impeachable article labang kay VP Sara. Bakit ba gusto nyo i-impeach si Sara, Father? Ano bang ginawa sa'yo ni Sara, Father? Diba? Gusto niya eh. O baka na pag-uutusan ka lang, Father. Hindi ka na pag-uutusan ka lang, Father. Pasensya na kayo, sinisipon ako. Kaya iba boses ko po. Father, hindi ba ito yung Father? Hindi ba ito, Father? Hindi kaya, Father, na pag-utusan ka lang nito, Father? Father, hindi kaya sumisip-sip ka lang dito? Hindi naman, Father. Wag naman sana, Father, no? Alam bakit? Alagad ka ng simbahan, Father. Dapat, tungkulin mo na ituwid ang tama. Hindi yung sa isang tao lang. Sa lahat po ng tao. Halimbawa, palagay mo, nagkamali si Sara, no? Dapat yun din nagkamali sa kabila, si BBM. Yung ano ba yung binanggit niya, bakit di kinabanggit kay Saldi? Wala ako nakita sa inyo, Father, pati sa Dilawan eh. Puro kayo Duterte pinapansin nyo. Bakit? Anong gusto nyo meron? Sa 2028, yung ba? May position ba tayo sa 2028? Tanong ko lang. Si Junel, ano ba meron? Kasi yung kinikilos nila, hindi po batay para sa taong bayan. Kasi kung para sa taong bayan ang kinikilos nila, tatandaan nyo sila mismo walang kakampi, walang sara-sara, lahat iaano nila. Masikapon nila lahat, isisilipin nila. Di ba? Ibig sabihin, may iba layunin. Di ba? Yan, Father. Siya nagsabi niya, no, hudas daw, ito yung sinasabi ni Senator Marcoleta kung saan. Ito, painggan natin si Senator Marcoleta. Dumako na tayo dito kay Senator Marcoleta. Pati kay Vic Rodriguez, Ito na, panoorin natin to. Hindi natin maintindihan kung bakit nagtaon pa ng magmimisa. At narinig ko pa yung pare na nagsabi, mga hudas yung labing walo. Tama. Tama ba yun? Dito makikita mo, pati lingguwaheng gagamitin, kung yung halimbawa, yung mawala ng galang ko, yung pare na yun na nag-officiate ng misa, kung halimbawa, ay pumunta siya doon, hindi bilang pare, at nakisama siya para magpahayag ng kanyang saloobin bilang isang mamamayan Pilipino. Okay lang yun eh. Yun yung ginawa ng INC nakaraan, di ba? Hindi sila bilang iglesia. Iglesia sila, hindi mawawala yun, syempre. Pero nagpahayag sila bilang isang mamamayan. Kasi mamamayan din naman ng iglesia eh. Pati ang mga JL, pati kayo JC, mamamayan niya. Maski kayo mga Katoliko, mamamayan kayo, taxpayer kayo. Dapat nagpapahayag kayo bilang isang mamamayan, hindi bilang isang relihiyon. Di ba? Kasi iyan ang ginawa ng pare. Anong katunayan? Ayan niya eh, di ba? Pero para pumunta ka doon, sabi tuloy sa ni Vic Rodriguez, impokrito. Di ba ho? Isang religious at isang purely political matter, hinaluan mo ng kulay ng religion. May problema doon, Jen. Pinaghahalo mo na. Merong constitutional divide eh. Na hindi makikialam yung politika sa
usapin ng relihiyon. Yun ang aking masasabi dyan. Para sa akin, patay na eh. Kaya nga nagmisa eh, di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, di ba? Pag may patay, may misa. Pag may kasal, may misa. Yes. Eh, wala namang kinakasal dun eh. Ay, nako. Diba? Ginamit pa yung misa. Ito pa. Pakinggan nyo si Atty. Vic Rodriguez. Pakinggan natin kasi ito, tinalakay dito, mga kaibigan, na kung saan. Ito, isipin nyo buti sige, palagay natin si Sarah may kasalanan. Palagay natin. Sige. Pero ba't si Sarah lang? Nasa na yung mga pinangalanan? Pangalawa, nasa na yung kalagad ni Saldi? Yung John Lloyd yata yun. Pangatlo, nasa na yung usaping flood control? Pang-apat, asa na yung mga umalis ng airport, si Bunuan, dating secretary, dating nasa na? Panglima, nasa na yung mga harapan sa pagdinig, sa hearing, si Romualdez, si Adiskaya, nagharap-harap ba? Nasa na lahat yan? Wala. Asa nakatutok ngayon? Doon sa bagman ni Sarah, hindi matibay, walang ebidensya nilabas. Pwede mga picture lang, kasama daw. Ano ba kung kasama? Dapat mahalaga, ebidensya. Kahit sino pwede sumama kay Sarah. Lahat pwede sumama dyan. Kahit si Robin, si Marcoleta, yung mga campaign niya ngayon, di ba, dami sumasama dyan. Yung itong campaign nila Marcoleta, dami sumasama, pati si Sarah. Si Isko, kasama ni Sarah. So, pag nagkasala ba si Isko, si Sarah, kasalanan ni Sarah? Magkasabot ba silang dalawa? Halimbawa, si Isko, nakagawa ng hindi maganda sa Pilipinas, kakasabot ba si Sarah? Ganun ba yun? Asa ng ebidensya, ilabas niyo na. Kung nagpunta si Sarah sa jail, ilabas niyo yung CCTV. Mataas pa rin po ang dolyar. Baka pag sinabi yun ninyo, di ba mabuti yun? Mataas yung dolyar, mas maraming mabibili yung pinadalang pamilya rito. Yun nga po sana yung magandang senaryo. Kanya lang, patuloy pong tumataas ang presyo ng mga bilihin. No? Kaya nakakatakot ito, kailangan nilang pagtakino. Pagtakip, siyempre si VP Inday. Lahat po iyan. Hanapin po natin sa Lunes yung deadline. May kaso na ba si Yusek Adrian Bersamin? May kaso na ba si Mina? Si Yusek Trigib Olaybar? Gigulo Wala. Walang mga kaso yan mga yan. Tandaan nyo, wala. Hindi pinag-usapan yung mga yan. Ikaw isipin mo, dati kang sekretary ng DPWH. Ikaw ang may responsibilidad na magpaliwanag kung ano nangyayari dyan sa loob. Ikaw ang hepe. Tapos pinayagan ka, umalis ng bansa, tapos hindi ka pinapatawag, di binabanggit ang pangalan mo. Bakit? Anong meron? Sige nga ho, walang ebidensya. Paano magkakaroon ng ebidensya? Hindi ka nag-iimbestiga. Sa tingin mo, sa sarili nila, maglalabas sila ng ebidensya para laban sa kanila? Sa tingin mo, si BBM magpuproduce ng ebidensya? Sa tingin mo, yung mga sila Bunuan mo presenta? Kaya naman gaya ng ebidensya sa investigasyon na kung saan independent dapat, hindi yung ICI na yan. Di ho ba mga kababayan? Kakuha ng sweetheart deal kasama si Secretary Mina Pangandaman Diba yung sweetheart deal nila na 2.8 billion pesos? Hindi ba't nasa affidavit ni dating DPWH Yusek Robert Bernardo na kung ilang ulit siyang naghatid ng kwarta kay Yusek Trigib Gigolo Olaybar ng DepEd na naka-corner ng sweetheart deal kasama si Mina Pangandaman, ang dating kalihim ng DBM. Kasabwat, itinuturo si Yusek Adrian Bersamin. Nasaan na? December 15 na sa Lunes. Budol ICI. Wala na, lusaw na kayo. Ano iniimbestigahan ng ICI? Sige nga. Ikaw, Ping, ano iniimbestigahan mo dyan? Para saan ka ba nandiyan ka Blue Ribbon? Sige nga. Di ba pinalitan nyo si Marcoleta? Para saan ka dyan? Anong purpose mo dyan? Sige nga. Nag-iimbestiga ka? Nag-iimbestiga ka? Oo ka, syempre. Tanong, napatawag ko ba yung mga sangkot, si Bunuan, napatawag ko ba? Lahat. Wala kang pinatawag dyan Si Marcoleta ang nagpatawag ng lahat ng yan, ng siya Blue Ribbon pa. Kaso lahat ng pinatawag niya, isinisi kay Marcoleta. Siguro ikaw, kaya ayaw mong ipatawag iba dyan kasi ayaw mo masisi. So, isa lang ibig sabihin nun,
nang tatakip kayo sa bagay na ayaw niyong malaman ng taong bayan. Ligpit na, pack up na, uwian na. Bakit? Pera po namin ang ginagamit ninyo sa pang-araw-araw na pambubudol ninyo sa aming mga Pilipino. Kumbaga po doon sa tinatawag na double dead, yung babenta. 2 beses, 3 beses, 4 na beses niyo po kaming pinagluloko Binubudol niyo kami paulit-ulit araw-araw. Yung binabayad niyo yung pambayad ng kuryente, kung saan man kayo nag-opisina, yung renta dyan, siguro may mga pang-emoluments per time or allowances or salary pa kayo. Pera po ng Pilipino yan. Tigilan nyo na yan. Yung Miss Rosana Fajardo, napakaganda po ng karir ninyo. Country manager ng SGV, CPA, magandang profile. Iwasan at umalis na po kayo dyan. Sinasaktan nyo lang po lalo ang mga Pilipino kung bahagi kayo ng araw-araw na pambubudol. Yung chairperson po ninyo, mahiya din ho yun. Pensyonado po yun Nakapagkumpleto po ng kanyang tenure dyan sa judiciary yan Pensyonado po iyan Dapat nga tumatanggap ka na naman ng another source of income bilang chairperson ng ICI. Dapat nga yan, itigil muna yung pensyon Bakit? May gainful employment ka Tapos yung gainful employment pong panibago, ginigisa mo kami sa sarili naming mantika. Mahiya ka naman. Mahiya ka naman. So balik po tayo. Pantakip lang po yung ginagawa nilang storya laban kay Vice President Inday. Pantakip po sa meltdown ng budol ng ICI. Pantakip po. Ito, isa pang gigolo ito Ginawa po itong poster boy ng corruption. Ulit-ulitin po natin ito. Dahil nagpahayag na malapit na raw pong matapos ang Blue Ribbon hearing o pagdinig ng Blue Ribbon dito sa flood control funds anomaly at yung ghost flood control projects at yung mga substandard ghost flood control projects. Budol dun po iyon. Paano mo tatapusin ang pagdinig ng Blue Ribbon? Yung mismong poster boy, yung ginawang Exhibit A ng mismong kasalukuyang chairman ng Blue Ribbon na si Senador Ping Lacson, na ang pangalan ay Congressman Arnan Panaligan ng 1st District ng Oriental Mindoro. Wala! Display lang si dyan, si Boy Tago. Display ka lang dyan, Lacson. Aminin mo, Lacson. Display ka lang dyan. Sige nga, magbigay ka ng accomplish mo dyan sa Blue Ribbon. Sige nga, sige, magpakita ng accomplish mo dyan. Maliban doon sa CCTV na huli mo, kay Marcoletang pumasok si Gutesa, sige nga, magbigay ka ng accomplish mo dyan. Wala, di ba? Wala kang makapakita. Kayo, mayroon ba kayo accomplish si Lacson sa Blue Ribbon? Siya ang Blue Ribbon, tandaan nyo, siya chairman. At alam mo, tungkulin ng Blue Ribbon kung ano. Kayo magbigay kung ano ginawa niyan para sa ating bayan. Anong ginawa niyan? Mindoro. Yung mga taga Mindoro, nalalaman nyo ito. Di ba ginamitan pa ng team ni Ping Lacson ng GPS, ng drone, at talagang nakita ng tao niya, nag-field investigation sila, nag-ocular inspection sila, kundi substandard those project or overpriced yung project na pinasinayaan ni Congressman Arnan Panaligan ng 1st District ng Oriental Mindoro. Ano na nangyari dito? Hindi na ho pinag-uusapan budol po rin ito. Tapos mag-aanunsyo, malapit na raw po ma-terminate or matapos ang pagdinig. Di ba malapit na pagtapos ang pagdinig? Ano na? Lacson, tatapusin mo yung bagay na sinimulan nyo, tapos wala kayong matatapos? Wala kayong accomplish? Pananarantado pala yung ginawa nyo kay Marcoleta na pinalitan nyo. At sa taong bayan, niloloko nyo. Kaya pumayag kami na ikaw ay nandiyan na sa Blue Ribbon na yan. Payag na kami tinanggal nyo si Marcoleta kasi alam namin magaling ka mag-imbestiga. Sabi ng kaibigan mong si School Bukol. Yan, magaling yan mag-imbestiga. Kung magaling ka, ba't wala kang accomplish dyan? Ano ba ginawa mo dyan sa Blue Ribbon? Dapat ikaw nag-iimbestiga dyan. Sige nga. Blue Ribbon. Bakit? Mga kababayan, ba't di nag-iimbestiga?
O sige, palagay natin, si Duterte ang may kasalanan lahat ng ito. Bakit di mo imbestiga si Duterte ngayon? Ibon. Di sige o. Hinahamon kayo ng taong bayan. Sige, wag kalimutan nyo na yung BBM. Kalimutan yan. Si Duterte na lahat. Sige, aminin natin si Duterte lahat na may kasalanan ng flood control na yan. Ba't di nyo imbestigahan? Bakit? Bakit? Wala kayong nakikita kay Duterte? Kaya di kayo mag-iimbestiga? Ganun lang yun eh. Kasi kung may makikita kayo kay Duterte, mag-iimbestiga kayo. Pambubudol po iyan. Anong kailangan gawin? Gawa kayo ng issue laban kay VP Inday. Sigurado, matatakpan yan. Hindi ho, mulat na po ang mamamayang Pilipino. And I was forced to humabol po ngayon sa ating live dahil nais nating ituwid itong malisyoso at maling naratibo na inilalako na naman ng administrasyon. Huwag po tayong pumayag. Nasaan na si dating Secretary Manny Bonoan? Di ba ang tagal na nating sinasabi? Si Manny Bonoan hindi isinama sa lookout bulletin. Oo. Ikaw, biruin mo, yung bahay mo ang sangkot sa kalokohan. Ikaw ang dating may-ari ng bahay mo. Ikaw ang nagmamanage pala ng bahay mo. Yung nasangkot yung kalokohan sa bahay mo, hindi ka damay. Alam mo ninyo, Hindi ba siya dati ang DPWH Secretary? alam na natin pag may ayaw palabasin ng gobyerno ng bansa. Sasama ka nila sa lookout bulletin. Siyempre, darating ka ng 2 hours ahead of your flight or boarding time. Kasi nga, dadaan ka pa sa initial screening, dyan sa immigration, etc. So may allowance ka talaga. Ang ginagawa hong sistema dyan, pag may pinag-iinitan ng gobyerno o talagang may binabantayan ng gobyerno, sasama ka sa lookout bulletin hanggat wala pang hold departure order. Kasi ito, maaari ka lamang isyuhan kapag ka meron akong kaso at korte lamang ang pwedeng mag-hold departure order kahit kanino man. Hindi ang executive, hindi po ang Office of the President, hindi po ang DOJ, ang korte. Yung lookout bulletin, mandato po iyan ng Bureau of Immigration under the DOJ. Ngayon, ang gagawin po ng lookout bulletin, ide-delay ka lang. Ide-delay ka lang, ipaparamdam lang sa'yo na yung kanilang kunwa-kunwaring pag-background check, etc., pag-check ng dokumento mo, sasagarin ka sa oras, paparamdam sa'yo na hindi ka na makakasakay. Hanggang sa hindi ka nga makakasakay, hanggang sa hindi ka nga makakaboard, hanggang sa may iwan ka nga ng biyahe mo. Itong si Manny Bonoan, pinuno ng DPWH, kung saan talaga doon siningit lahat ng insertion tungkol dito sa maanumalyang flood control funds and flood control projects. Pinalipad eh. Pinalipad si Manny Bonoan. Bakit? Anong dahilan bakit si Manny Bonoan umalis ng bansa? Paliwanag nyo. Ano meron? Sa kalagitnaan ng investigasyon, siya ang may pinaka-obligasyon niya sa DPWH. Bakit siya umalis ng bansa? Tapos, isisisi nyo kay Marcoleta pati kay Sara lahat? Sige nga! Anong logic yan? Yung mga vlogger na pinatatanggol si BBM, tama ginagawa nyo pinatatanggol nyo si BBM. Pero sa pagkatatanggol nyo kay BBM, huwag nyo naman ipagtanggol yung mga tao kung dahilan kung bakit si BBM binabagsak. Totoo lang eh. Alam mo ito pinatatanggol nyo, akala nyo kasi si BBM, pinatatanggol nyo. Akala nyo, yung mga nandiyan dyan, yung mga may sangkot dyan, sige, palagay natin, hindi sangkot si BBM. Pero bakit pati ba naman yung mga sangkot pinatatanggol nyo? Bakit? Alam nyo madadamay si BBM? Tanong lang. Ko, kinan sila yung pasaporte, wala po silang galaw kay Manny Bonoan. Wala silang aksyon dito kay Manny Bonoan. Anong gagawin para makalimutan? Banatan si VP Inday. Kasuhan si VP Inday. Intrigahin si VP Inday. Predictable na ho. Predictable. At hindi ito nakikita ng administrasyon.
the reason bakit hindi sila makaahon-ahon sa kumunoy na kanilang kinasasadlakan sapagkat they have become too predictable. Kinakailangan ilalagay lagi ang Duterte name, kahit sino pa sa Duterte, sa chopping board. Tatadta rin, sisiraan, yuyurakan, kakasuhan. Hindi ba lahat ng kilos nyo, lahat? Di ba, may nakita ko ata, chismis lang ata to allegedly. Yung isang babae, ikakaso daw yung mga sabungero ng mga nahukay sa taal, kay Duterte pa rin. Ano yan lahat? Isisisi nyo kay Duterte? Bakit lahat ng kilos nyo kay Duterte lahat? Ha? Bakit ganon? Kasi siya yung naiwan na administrasyon, naiwan kay Marcos, inaayos ni Marcos? Hindi ganon, hindi ganon. Sinabi niya ni Marcos na tapos na, di ba? Yung flood control. Yung sa panahon niya. Tapos ipapasa nyo kay Duterte ngayon? Baka nakakalimutan yung sinabi ng Pangulo yun. Natapos na ang 5,500 yata na flood control. Sa panahon niya, ha? Tapos isisi nyo kay Duterte? O akala nyo nakalimutan namin sinabi niya yun? At ilalabas sila istorya pag papunta tayo ng weekend. Yun ang magpag-usapan over the weekend. Hindi na po ngayon. Hindi na po ngayon. Kaya atin itong tinutuwid. Ano? Nasaan na si Manny Bonoan? Bakit hindi makansila ang pasaporte ni Manny Bonoan? Kaya ginagawang pantakip si BP Inday. Di ba sinabi rin ng chairman ng Blue Ribbon, si Ping Lacson, armored vans, truck ng pera. Wala, puro ganyan niya, puro pero walang binatbat yan. Madaling magsabi ng mga nakikita niya, may truck na pera, diniliver sa Diamond Hotel, etc. BGC Boy, mga ganyan eh, ugali niyan eh. Pero wala kang naiuupo dyan sa hearing para imbitahan o para imbestigahan. Wala nun. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Yung may maupo kayo sa tambalustos, maiupo mo dyan. Sa Diamond Hotel para kay Adrian Bersamin. Kasali diyan si Yusek Tridegib or Tridegib Gigolo Olaybar. At siyempre, kabahagi doon sa kanilang sweetheart deal, Secretary Mina Pangandaman. Nasaan na yung mga truck or armored vans na naghatid na... O yan, dapat iniimbestigahan yan. Truck na pera yan. Ha? Tapos yung Bagman ni Sara, iniimbestigahan nyo. Yung mga dilawan, yung pader, nakapunterya kayo kay Sara. Eto, hindi ba kayo nakapunterya? Sinisingil out nyo si Sara. Isa lang ibig sabihin niya, hindi kayo, pader. Huwag kang magtago sa likod ng simbahan, pader. Ang mga Katoliko, pader, maayos po yan. Matatalino din po yan. No? Pero sa batay sa kinikilos mo, nadidismaya sila sa'yo ngayon, pader. Sa ginagawa mo. Sa Diamond Hotel. Ang dali naman investigahan yun eh. Sinunod nga ng isang online news platform yung ating isang pagla-live eh, di ba? Tayong pinakita natin yung conduction sticker. Conduction sticker nung Maserati na kulay gray na nakaparada katabi ng mga maleta. Pero in-spin po yun eh. In-spin po yun. Sapagkat ang nagmamay-ari po talaga noon, hanapin ko lang po yung notes ko tungkol dyan. Yung Maserati Gray na yan, na nagkakahalagang 20 million, pinasok po ng Brilliance Motor Corporation. Yung pag-spin po, naging Sukali Trading Corporation na yata, yung pag-aari ni dating party list Congressman Sam Bersosa. Ang nagpasok po noon, yung... Ito, kahit private man si Sam. Ako hindi ako naniniwala si Sam dahil bilyonaryo si Sam. Si Sam po ay talagang nagsikap sa anumang kahit anong kaparaanan man yan. Alam niyo naman, kita-kita niyo negosyo ni Sam. Maraming outlet yan. Di ba? Talagang mayaman yan. Pero ang tanong dito, dapat kung transparency kayo, kahit alam niyo kung inosente yung tao o anuman, isama nyo sa investigasyon, imbitahan nyo, imbestigahan nyo. Bakit hindi nyo ginagawa? Pag kay Sara, andyan kagad kayo, ang bilis. Pag sa Duterte, sige nga. Kay Marcoleta, ang bilis-bilis nyo. Sige nga. Motor Corporation. Bakit hindi nagsaliksik kung sino ang may-ari ng Brilliance Motor Corporation? Bakit? Tatagos po iyon kay Martin Romualdez. Kaya inililihis nila na mali-mali daw yung naratibo ni Saldico. Ulitin ko, si Saldico
Hindi po santo yun. Hindi, ginagawa ng mga dilawan saka ng mga loyalista na santo si Saldi para ipangpupukol nila sa mga DDS. O, ikaan niya, mga DDS. Ha? Pabor na pabor kay Saldi. Kayo lang may sabi niyan. Ayaw nga ng DDS kay Saldi. No? Inaano na lang si Saldi, pinakikinggan lang kasi yung mga sinabi niya, tugma sa sinabi ni Gutesa. At ang mahirap nito, hindi kayo nag-iimbestiga. Hindi po santo yun. Hindi santo si Saldico, hindi po malinis yun. Isa yan sa dahilan kung bakit tayo nalulugmok sa korupsyon. Pero hindi po siya ang mastermind. Hindi po ganun kagaling yun. Tuso po yun. Corrupt po iyon. Pero hindi po yun mastermind. No? So yung truck o armored vans na nagde-deliver ng pera sa Diamond Hotel, ano na nangyari dito? Ayaw pag-usapan, kinakailangan ng pantakip, banatan mo si VP Inday. Yan lang po ang ginagawa nila. Ang mga bumabanat po ngayon, makikita rin po natin, itong mga budol na grupong ito, tingnan po niyo mapagmumukha nito. Si Father Yan po, Father sa Flavi. TikTok. Si Father Flavi. Ito po yung mga nagsampa ng plunder, malversation, or graft and corruption laban kay Vice President Inday. No? Ito pong paring ito, total gusto naman niyang sumikat yun. Galit na galit po yan. Nakita ko kanina yung may nagpadala sa akin ng video clip. Maraming salamat. Yan po kasi pare na yan. Siya din yung pare nagsabi na balasubas-udas daw yung udas yata balasubas. Yung 18 senador. Ipakita ka natin ulit yun. Yung 18 senador. Siya nagsabi no, na hudas yung ayan o, ang mga bagong humusga 18 senador, ang mga hudas na mukhang alagad. Oh, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Siya pa rin yon. Hindi ko alam kung ano ginagawa niya, no? Kung bakit nagaganyan siya, no? Talaga sinisingil at yung mga Duterte, no? Kaya napag-iisipan ka tuloy, Father, na kakaiba, Oh, yan, Father, kayong dalawa, Father, tapos, kung iduduktong mo yung kwento, doon kay Bagman ni Sara di umano, ha? Sumulat pala si Madriaga dito kay Junel. Sumulat pala November 17 pa lang. Ngayon, sa isang araw, December 17 na, isang buwan na, bakit di namin nalaman? Bakit di nyo pinapaalam? Bakit? May diskarte kayo? Tanong ko lang. Di ba? May kinalaman di ba? Hindi ko sinabi kasabot mo yun, si Madriaga. Ang sa amin lang, napapaisip lang kami, bakit sumulat sa'yo? Di ba? Yun lang yun Pangalan pala nito ay Father Flaviano Antonio Villanueva ng SBD. Okay. Ito mga kaibigan, mga kaibigan Katoliko. Hindi po kayo dinadamay dito. Kayo po ay alam namin maraming matatalino sa inyo at alam namin mapagmahal kayo. Ngayon, huwag niyo naman konsintihin pag may ganitong kayong kapare na ang layunin lang ay isingil out ng isang tao. Huwag naman. Pagsabihan nyo na, sir, pwede naman Father, pwede naman iusigi mo rin yung mga, pwede mo usigi si Pangulong Duterte, pwede mo imbestigahan yun, imbestigahan mo si Sara, pwede. Imbestigahan mo rin yung kay Saldi. Hindi naman tao rin naman yung mga taon bumoto kay yung mga kay Sara, saka iba pang kala Saldi, imbestigahan mo si BBM, imbestigahan mo, siya pumirma ng budget. Bakit di kayo nasampa ng mga kaso dyan para dumaan sa imbestigasyon? Bakit wala? Di ba? Ano meron? Yung kaya hindi mauunawaan mo si Sir Jack Si Sir Jack mauunawaan mo na talagang itong si Sir Jack. Sana ba 'yon? Itong si Sir Jack talagang Katoliko ako pero daig pa ng INC ang dami ng simbahan. Saan ba napupunta ang abuloy namin? Pinagbubuking ba ni Pading? Di ba? Di ba? Real talk Nakita naman natin ang mga kaibigan natin Iglesia ni Cristo, malaki ang sambahan nila, malilinis, maayos. Ang buhay nila maayos. Lahat sila. Samantalang dito, sa mga to, pero open sa Katoliko, hindi lahat Yung ibang member na ginagawa iba ng member nyo, nagkakalat po, ito po. Di ba?
Oh. Society of Divine Word, no? Kaya nga sabi, marami daw atang aanid ngayon sa INC. Oo, dahil sa ginagawa ng father na to. Totoo, marami akong nakita. Nagugustuhan ng INC kasi nauunawaan nila kung ano yung rally ng INC. Kesa sa rally ng November 30. Yung November 30, scripted lang yung rally na yon. Di ba? Kaya walang sumama eh. Pansin nyo walang sumama. Kasi ibang panawagan eh. Galit na galit po ito sa isang haka-haka, sa isang imahinasyon, isang halusinasyong akusasyon laban kay BP Inday. Pero ito pong paring ito, hindi nagsalita laban sa trilyong pisong pagnanakaw na nangyayari ngayon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Ayan ho. Ulitin ko, may karapatan po ako magsalita sapagkat ako po ay bahagi ng Catholic Church bilang isang Katoliko. Maganda po ang relihiyong Katoliko. Sinisira lang po. Sa bagay, sa lahat po ng gubat, maraming ahas. At saka alam po ninyo, sa lahat po ng lugar may mga anay. Nasisira sa bahay. Kanya kinakailangan talaga gumamit tayo ng mga pamatay. Hindi kasi sa mga yan, walang pagtitiwalag eh. Hindi katulad sa INC, ang ikinilos ng isang member nila, alam ng leader nila. Yan, hindi alam ng leader nila. Alam ba ni Pop, sino ba yung bagong Pop ngayon? Alam ba yan? Sa INC, kahit napakalawak sila buong mundo, lahat ng kinikilos doon, alam ng leader nila. Kung mag-rally ka, kung hindi ka mag-rally, alam ng leader nila. Nakaugnay lahat yan. Kaya nga, isa lang eh. May pagkakaisa sila eh. Etong pare na to, hindi alam ng leader nila o ano man grupo na mayroong leader sa Vatican, hindi alam ang kinikilos niya. Kaya ibang member ng Katoliko na iinggit sa INC. Katulad ni Sir Jack, buti pa daw ang INC. 'Di ba? May ganyan, may mga simbahan. Ang laki ng logic ng sinabi niya. Ang laki ng logic ng sinabi na to. Dito malaman to. Ang ibig sabihin nito, hindi lang siya kumbaga parang siya naiinggit, buti pa ang INC, daig pa ng INC. Ang dami ng simbahan. Saan ba napunta ang Abuloy? Saan ba napupunta? Di ba? Bakit ba pag simbahan mas bulok, mas paniniwalaan? Mas mystery ba pag bulok ang simbahan? Hindi ganun po. Dapat niya iniingatan eh. Sabi sa Bible ingatan ang bahay dalanginan. Di ba? Sabi niya sa Malakyas kung natatandaan nyo yung bahay ko, yung bahay nyo maayos. Samantalang yung bahay ko sira at wasak. Pinababayaan, nilulumot, panahon pa ni Padre Damaso, panahon pa ni Jose Rizal yung mga simbahan, ayaw nyo paayos. Di ba? Ayaw nyo pa-renovate, libo-libo ang pera. Di ba? Yan lang yun eh. Pero labas tayo dyan. Sorry, labas tayo dyan. Huwag masaktan ng ibang kaibigan natin Katoliko Huwag masaktan Hindi naman lahat ng Katoliko ganyan. May mga talagang mapagmahal. Pamatay anay, yung pesticide. So paano natin sila lalabanan? Expose po natin. Ito po yung kagaya ng mga nag-rally noong November 30, yung trillion peso march, yung much hype trillion peso march. Bakit po walang sumali? Kasi po, nagrarally sila, hindi nila alam kung bakit sila nagrarally. Kanya-kanya panawagan Sabi po nila, sila ay anti-corruption. Pero wala silang sinisigaw na sino yung nangurap. Di ba? Anti-corruption daw sila. Pero walang corrupt. Pwede bang anti-corruption ka, sumisigaw ka na ikulong yung mga nagnakaw sa gobyerno pero walang magnanakaw? Walang sinisigaw. Di ba? Isa si Junel, sumisigaw, ikulong ang magnanakaw. Sino? Pinangalanan na nga kung sino, hindi pa masabi. Pero si Sarah, tukoy na tukoy nyo. Malaking kalokohan o yun. Salamat po sa 2005. Okay, hanggang dito na lang po muna tayo mga kababayan natin. Ito po talagang supalpal po dito marami. No? Ito po ay opinion po natin at alam naman natin itong si Vic Rodriguez, talaga real talk to, di ba? Talagang ni real talk si sabi, hindi may sabi ex-addict daw 'yon. 17 years daw atang gumagamit 'yon, no? Di ko alam. Ex-addict daw 'yon, sabi. Baka nagbago na. Nagbago nga ba? Okay. Paalam sa inyong lahat.